Ano yung mga paghahanda? Ano yung mga augmentation plan ng PCG patungkol po dito sa nalalapit nating eleksyon, which is May 12, Captain Noemi? Yes po, sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ang Philippine Coast Guard po sa pamumuno ni Admiral Gavan ay nag-activate po na tinatawag po natin na Oplan Biyaheng Ayos. So simula po ngayon May 9 hanggang May 13, lahat po ng ating Coast Guard units and personnel are now in full alert status po. So ang atin pong 96 stations, 569 substations and 16 Coast Guard districts, kasama po ang aming mga operating units at assets ay nakaposisyon na po 24/7 upang magbigay ng mabilisang tugon at assistance, particularly po sa ating commission at election upang maisagawa po ang tinatawag po natin peace, orderly at credible conduct of national and local election po, lalo na po sa ating mga coastal provinces and island municipalities. So we also activated yung tinatawag po naming deployable response group and at aming medical personnel para magbigay po ng mabilisan na emergency response in case po may mga distress at sea at sa ating mga personnel na engage po sa ating election duties. So lahat rin po ng aming floating, air and land assets, communication equipments at aming mga operating units are also strategically placed and on standby sa lahat po ng aming mga distrito para mag-conduct po ng maritime security and to intensify po yung aming maritime law enforcement operations. So atin rin po sinusuportahan ang COMELEC sa pagbibigay po ng logistical support in ensuring that safe transport of election materials and equipment and election personnel by sea. So inaasahan rin po natin sa May 12 ang dagsa po ng mga tao na uuwi sa kanilang mga probinsya at sasakay sa mga sasakyang pangdagat. Kaya naman po naglagay rin tayo ng canine dogs sa mga major ports to provide po yung tinatawag nating layering inspection para maiwasan po na may maikarga ng mga illegal na droga o mga illegal na mga bagay katulad po ng mga explosive na maaari po magdulot ng kapahamakan sa ating mga pasahero, barko at pantalan. So sa mga barko naman po, lalo na yung mga long voyage hours, ay maglalagay po tayo ng mga sea marshal teams sa mga passenger vessels na magbibigay po ng security assistance sa ating mga pasahero. So in the area naman po sa maritime safety, papaigtingin naman po ng Philippine Coast Guard ang compliance ng mga barko bago sila lumayag. So we will also intensify the conduct of the pre-departure inspection para masigurado po na ang lahat ng barko ay seaworthy before umalis po sa ating mga pantalan. So paiigtingin rin po natin, of course, the Philippine Coast Guard cannot do this alone. We will be intensifying and strengthening our efforts and partnership sa ating po mga interagency partners, katulad po ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commission on Election, Philippine Ports Authority, Marina, iba pong national government agencies and local government units po.